So sa pagkakaroon ma'am, ang among mga activity with regards to dengue program, padayon ang atong monitoring o surveillance sa mga cases, no, follow up sa mga barangays kung naabay mga kaso sa dengue. So kung tinuod ma'am no, nga during sa among monitoring ug surveillance ang mga barangay moingon nga walay kaso, mas nindot no, kay sa start pa sa tuig mura ba og makita na nato nga siguro mapababa nato ang kaso sa dengue this year no, nga pariha last year no, nga nibaba gyud ang kaso sa dengue sa Davao City compare last 2024 no. So kung i-compare nimo ang figure last 2024 naa sa 7,175 cases confirmed, while last year, naalang ka sa 3,325 cases. So, baba 50% or 53.54% ang pagbaba sa kaso sa dengue. So, sana karon no, with the help of our Barangay Mosquito-Borne Disease Task Force, ang atong local government of Davao, ug ang tanan nga mga interagency task force nga belongs sa atong Mosquito-Borne Disease Task Force, magtinabangay, siguro makita nato, ma-project nato nga ang dengue is karon no, sa karon nga tuig is mubaba siya. So naapod tayo ginahimo nga mga activity ma'am, ongoing ang amo ang panghatag sa mga tarpaulins no, para ma-aware gyud ang community o ang atong mga barangay no, na naanatay bagong ordinansa sa Davao City, ang katong 0401-20 series of 2020. So dapat gyud ginapapilit namo, ginagapadikit mi og mga tarpaulins nga naa didto nakasulat kung unsa nga ordinansa, unsa ang advantages, ang goal ana nga ordinance, ug unsa ang mga provisions, ang mga penalties. So parang kaisahan na lang siya na pagbasa sa tao ay inani di ay mahitabo sa mo or ang mga consequences kung dili mi mo sunod sa balaod. So ang amoa lang is awareness, more on awareness sa community para nga hapsay no or maging sustainable ang kanang nga ordinansa. Hinay-hinay pa lang yun, wala pay ano. So far, so sa amoa karon last year po na mga activity, sana maghatag na tayo citation ticket dito sa mga prohibitors no, pero sa final notice pa lang daan ang mga big sa una nga mga problema nga mga vulcanizing shops, mga unsa pa ni mga shops no nga need namo sila sana tagaan nag citation ticket, pero sa final notice pa lang mo comply naman sila. So dako kaayo ang matan-aw nimo ang impact no kung imo jung ipatupad, ipa-implement nimo, tagaan nimo gipon ang balaod. So sa karon lang hinay-hinay at least masustain ka na nga ordinansa sa Davao City. Ayun. Ma'am Pabante. Ma'am, 53 point, pinatawag na percent. 53.54% ang pagbaba. Which is pinakadako, ma'am, nung decrease sa atuang dengue cases. Sa history, no? History. Since atong nag-outbreak, no, 2010, so di man gyud nato maanuhan malikayan nga nanapoy lain nga mga outbreaks nga niabot. Pero last year lang gyud sir, nakita na mo ang dako nga pagbaba gyud sa dengue cases sa Davao City. Unsa ang factor ani ma'am nganong dako kayo ang gi-decrease sa atong dengue cases diri sa Davao? Siguro sir unang-una because atong ordinansa, then ang within that ordinance na atong sa section 8 nga creation of the Barangay Mosquito-Borne Disease Task Force, dako kaayo ang pagtabang sa Mosquito-Borne Disease Task Force within the barangay kay maaksyonan man dayon nila ang mga concern, ang mga problema with regards to dengue problem sa ilahang mismong barangay. Based on yung monitoring ma'am, ginaunsa sa to mga Mosquito-Borne Task Force sa to mga barangay no nganong ingon ani kababa nabay aggressive nga campaign na kinahanglan atong strictly implement ato ng 4 o'clock habit. Yes sir. Sa amo sa tropical manggod sir, kung nanay Mosquito-Borne Disease Task Force ang barangay, gina-equip namo sila sa knowledge as kung unsa nga mong nahibaluan didto pud namo i-apply, i-share sa ila kung unsa ang mga strategies nga ilang himuon. So far siguro kadto ang ilang gihimo within sa ilahang annual na plan na ang surveillance, ang search and destroy, then ang monitoring, ang surveillance within sa ilahang barangay kung naay mga kaso na mga fever cases sa ilang barangay ma-report dayon as soon as possible. So ma-consider nato nga ang transmission sa disease or sa virus is ma-stop dayon kay daaman dayo action agad
Unlike sa una pa man gud, sir, nga walay task force ang barangay, salig lang sila sa City Health Office, then ang City Health dili gyud ingon nga madtuan ura-urada dayon immediately, so madugay ang intervention o ang transmission. So mo na nga nagkadaghan ang kaso sa dengue mga last previous years. Ikaduha, sir, nga factor is karon ang City Health Office subay na ta or naatay ginasunod nga intervention protocol. Mas-observe siguro sa una, sir, nga every time naga-fogging, naga-conduct og chemical intervention, pero karon man gud gina-advocate sa City Health Office sa matag barangay, labi na dutong na mga task force na ang pagpanglimpyo ang pinakaunang mura ba og solusyon, no, sa kaninga unsa ni nga problema nato diri sa Davao City. Kay ang chemical intervention man gud, sir, among ginatan-aw ang umaabot nga panahon nga what if kung pirmi lang ka naga chemical intervention, ang mga lamok magkaroon na sila chemical resistance. So how about kung moabot na ta sa inana nga punto? So mas maayo nga naamay mga laing pamaagi, mga estratehiya, so mao to ang amuang gikuana mura bag environmental strategy nga among gina-advocate sa community nga dili ta mag-rely sa kanang mga fogging, misting or mga spraying intervention kundi manglimpyo gyud ta. Ginapasabot namo nga ang search and destroy the possible breeding sites of mosquitoes ang pinaka-importante sa tanan, kay kung walay mga breeding sites sa palibot wala gid nay lamok. So, other than that, ma'am, sa kato 3,000 plus, ma'am, 3,325 cases. unsang barangay ang pinakadaghan? Ay, okay. Dili gihapon, no? So, ato lang gihapon ni sir, nga ang Barangay 76A, sila gihapon ang nag-una sa kaso, no? Siguro, hangtod manggod sa karon wala pa gud sila task force. No? So, ginabalik-balikan na mo, wala lang gud may kabalo, sir, unsa ang reason within sa ilaha, sa council, nga nung wala pa gud sila nakakreate og ilang kaugalingong task force, no? So sila ang ika-primero gyud, no, nga naay daghang kaso. Then ang ikaduha is ang Talomo proper, Barangay Talomo proper. Although ang Talomo proper last year nakakreate na sila og task force, so i-compare nato ang cases nila last 2024 sa last year, nagababa gihapon ang kaso sa ilahang dengue cases sa ilahang barangay. Dilang ikatulo ang buhangin. Ang buhangin manggod is kasagaran sa na-observe namo, although naa sila task force, aktibo ang task force sa buhangin, pero mostly sa mga residente nga naa sa ilahang area is mga transient. So ang naano namo, sir, ang na-observe namo is daghan ang mga namuyo dito sa ilaha nga transient nga mga residents nga gikan sa laing provinces na murag i-address lang gali dito sa ilahang lugar sa Barangay Buhangin proper. Pero kung ikis investigate nimo mo na ginaingon namo nga dapat palaluman kung unsa gyud ang reason nganong napamanggod sila nga naaman sila task force. So mo to nga ginahimuan namo mga strategiya with the Barangay Buhangin proper. Nahibaluan namo, sir, nga daghan sa ilahang mga naka-address dito nga nagkasakit og dengue gikan sa lain nga mga lugar nga dili gikan sa ilaha. So na-justify namo nga although daghan silang kaso pero kay dili man gikan dito sa ilaha, ma-consider gihapon nato nga naa gihapoy impact, naa gihapoy nahimo nga kamayuhan ang ilang task force as active task force, one of the active task force diri sa Davao City. Ang buhangin. Ang buhangin proper. Lasa lang, ma'am, Drug Administration ang ang paghatag o authority para ikuaning TAK 003 or katong vaccine para katong, sa dengue. Yes. Ma'am, Takeda. manufactured by Takeda Yes. sa Japan, no? Pangayon ako yung opinion, ma'am, if kani siya, ma'am, mapagawas na, no, and ma-inoculate na sa tong mga bata, ako baligtabang para mas maubos pa. Yes, of course, no? Like Dengvaxia, no? So, ang Dengvaxia man gud dati nga vaccine, okay gud unta to, sir. Kay right now until karon nga mga present na studies sa Brazil, ginagamit gihapon ang Dengvaxia. Ang nakaano lang man gud ato diri sa Philippines kay mali ang pag-administer nila sa vaccine. Sana ang katunta is
ang ilahang gipangtagaan nga mga bata nga nag-edad og 10 years old is natong nakaagi na og dengue. Ang kadto kay giratsada mo gusto nila sir. So mura pug mo toy ano ba. So pero kining takeda dako siguro no dili ko ano kay ano man pero dako ang tabang. Ani kung if ever man maano na gyud siya ma-release na dito sa public no na as vaccine routine vaccine na siya sa ato ang community. Dako ang tabang kay like for example ang ato ang COVID-19 because sa atong vaccine adto na anuhan ba dito siya nga na stop no or na ano ang transmission sa kanang virus. So kani siya dako siguro siyang tabang pero kailangan lang gyud sir ang ug sa kuan pa masusing pag kanabang study no research ang pag-administer dito sa communities matarong siya dili siya mapariha sa dingvac siya. Pasalamat ta kay ang Davao City wala dito siya ni ano adto kay wala siya ni adapt sa kadto nga ano kay nahibat nakabalo si Dr. Joy Villaferte a year ago na dili pa gid siya mura baog nastudihan maayo ang kana nga vaccine so wala siya ni sugot nga diri ang ato ang katong ilahang ano ang testing. So mao to nga kaning takeda sa akong nahibaluan 5 years na daw nila. 4.5 Oh, 4.5 no so mag 5 years na sila. So ang nakanindot lang ani is since sa ilahang study wala pa gyud ay mga og sa pa mga adverse effect nga nahitabo sa kadto nga mga tao nga ilahang gianuhan. Hopefully sir makatabang ni siya nga vaccine no then ang ako lang ibuan is hopefully ma-avail siya sa tanan no dili siya ingon ba nga naay mga uban nga ang mga can afford lang ang maka-avail sana mahatag ni sa tanan ma-avail sa tanan lalo na gyud tong mga naa sa laylayan no kay isod kay sila ang dapat nato nga i-cater, sila ang dapat natong i-serve kay sila pud ang dali or prone sa kana nga sakit kanang naa sa mga squatter areas.